Muli kong binalikan ang magkakapatid na iniwan ng ama. Ngayon nga at may dala tayong bigas para sa kanila. Ito nga ay buwan-buwan nating binibigay para sa magkakapatid na ito, para makatulong naman sa pang-araw-araw na pagkain nila. Pagkarating ko nga sa kanilang bahay ay agad kong kinamusta ang mga bata sa kanilang pag-aaral, at pagkatapos ko silang kamustahin ay agad kong prinangka ang kanyang ina tungkol sa issue namin ng kanyang asawa na pinag-awayan nila. Dahil daw simula na natulungan ko ang mga ito ay nagkamalas-malas na namatayan ng anak at nagkasakit ang isa. At dito nga pinaliwanag ko sa kanya na bago ko sila makilala ay may sakit na ang mga batang ito, at yung bata namang namatay na si Litoy ay nasa kanila yon kung paano nila alagaan ang kanilang anak at paano nila gabayan sa pang-araw-araw. Kaya dito kinausap ko ang ina kung ano nga ba ang desisyon nila, kung titigil na ba ako sa pagtutulong sa kanila at kung ipagpatuloy ko pa ito. Good morning po sa inyo lahat mga kababayan. So ngayon po ay magbabalik po tayo dito sa ating pong tinutulungan na sila Ate Grace. Isa po itong sa ating mga beneficiary na binibigyan po natin ng bigas po buwan-buwan. So maraming salamat po sa ating sponsor kay Sir. Tara po, samahan niyo po ako mga kababayan para magdala po ng bigas. Ito po ang ating bigas, muntik na makalimutan. Ate Grace, kamusta po kayo? Saan ko talaga bigas? Dito na. Negro. Dito na si Negro Oo. Kamusta na ikaw, Negro? Asan yung mga anak ng Ate Grace? Nandun sa loob. Ha? Yung isa ay nandun sa ulingan. At Sino nag-uuling? yung pinsanin nila. Kasama, sino nandoon? Si Rocky. Si Nico. Si Miguel lang nandun. Si Miko ay nandun. Ano si Miko? Diyan, Miko! Ano si Miko? Si Princess. Miko! Dito, tawag. Kamusta, Negro? Okay lang po. Ha? Anong nangyari sa kamay mo? Anong nangyari dyan? Nadapa ka na naman? Miko. Kamusta ang pag-aaral ng mga bata? Ay, okay lang naman kay si Miko mataas ang grade. Opo. 184. Ay, yung dalawa ay, yun ang sinasabi, 75. Nakaw. Ayos lang po, basta bawi na lang po sa sunod. Sabi ko nga ay, oo. Pagputihin Mamaya, ang pag-aaral at para din Opo. naman sa inyo, hindi naman para sa akin yan. bawi na lang sa sunod. Pero marunong na po sila magbasa at magsulat. Oo, marunong na. Kasi ngayon po kasi, kapag hindi po marunong magbasa, Magbasa, balik na naman. balik ng balik. Oo. Ngayon po ang patakaran sa Kaya school nga ngayon. eh. Pero ayun po. Kailangan marunong magbasa ng English, Dito ka. Tagalog. Dito ka. Okay lang po. Si Princess, kamusta si Princess? Ay, marunong naman. Ay, 75 nga lang ang kwan sa card niya. Opo. Pero okay naman, nakakabasa naman. Okay naman ang nakabasa naman. Yung isang magaling, yung Opo. Nico at mataas ang grade. Opo. Basta nag-aaral lang po. Ang mabuti, nag-aaral. Sabi nga ng Pangulong Duterte, ang importante makapasa. Makapasa. Di ba? Oo. Yung mga valedictorian nga daw dati, naging tauhan niya lang, di ba? Basta mag-aaral lang mabuti, makapasa, makakuha ng diploma, malaga nag-aaral. Ay, makahanap din sila magandang trabaho. Darating yung panahon na hindi ba maluko. Kaya nga. Marunong makapag-aral, makapaghanap ng maayos na trabaho. Sabi ko sa kanila, mag-aral at ang walang pinag-aralan ay mahirap. Sabi ko, huwag na kayong gumaya sa akin na hindi nakapagtapos. Opo, mahirap kasi pag hindi nakapag-aral. At least kahit ngayon, ganito ang kalagayan, mahirap. Basta ang importante kung makapag-aral yung mga anak mo, isa sa mga yan o sila lahat makapagtapos, makapagkaroon ng magandang trabaho. Malaking alwan sa buhay yun. Kasi mahirap yung, tayo, mga magulang, kung ano yung nakuha natin, dapat masigitan pa ng mga anak. Para huwag na silang tumulad ba? Kasi may yung iba na tulungan ko kasi na
yung ibang kanilang mga anak na hindi pinupursige yung pag-aaral ng mga anak nila, katulad niya, mga nagtutubo, hindi ang pangarap lang din sa kanilang anak hanggang doon ng tubo lang din. Hindi nga, sabi ko nga sa kanila. Mahirap yung gano'n, na ibig sabihin, walang kaangatan sa buhay. Oo. Kaya mas mabuti na kahit makatapos lang ng grade 12 o makapaghanap na maayos na trabaho yan o kung mas mahigitan pa. Mahigitan pa. Basta sabi ko, hanggat kaya namin magpaaral. Sa panahon kasi ngayon natin, Grace, pag nakatapos na ng KT-12, ayun, pwede na makapagtapos sa gobyerno, pwede na maka-apply sa mga Coast Guard, mga ganyan. Pag ilan na yung anak mo lalaki? Kanyan. 5. 5. So, yun yung kahalagahan dun sa mga nag-aaral, no? 4 na lang, walang school. Tapos ngayon, Ate Grace, meron lang akong kumpirma sa'yo, kaya kung naalala mo naman na yung mga bata, kaya medyo naibahan din ako kasi siyempre ako tumutulong sa inyo. Alam niyo, matagal na akong tumutulong sa inyo. Medyo na ano lang din ako dun sa parang nag-chat nabasa ata ni Mama yung parang nag-uusap kayo nung ano na sinasabi na simula daw na tinutulungan ko kayo ay parang nagmalas-malas na. Oo. Yun nga sabi ko sa kanila, di ba? Nabasa ko din yun eh. Nag-away kami. Sabi ko sa kanya, hindi dahil sa pagtulong ni Ringgring, talagang ganyan ang buhay. Sabi ko ganoon. Hindi sa pagtutulong ni Master Ringgring, dahil sa nawala ang anak ko. Sabi ko, dahil si Negro, nagkasakit yan, wala pa si Master Ringgring. Hindi pa dumating sa amin. Sabi ko gano'n. Magpasalamat nga kami dahil may dumating na Master Ringgring. Paano kung wala? Sabi ko gano'n sa kanila. Sabi ko, hindi na nga kami nangingialam sa buhay niyo. Kaya huwag ninyo kaming pakialaman. Sabi ko gano'n. Kaya medyo nagtampo din na kasi ako doon. Parang iniisip ko rin na ano yung side na ginawa kong mali. Kaya, bakit sabihan ako ng gano'n. Na simula nung natulungan ko kayo ay parang nagmalas-malas na kayo yung nawala si Kuya Litoy, tapos ito si Negro. Bago ko to nakilala ay talagang may sakit na itong batang ito. Kaya ngayon nga sabi ko sa kanila rin. Okay, nagkasakit yung bata simula nung umalis ka, nung sumama ka sa babae mo. Sabi kong gano'n. Sabi ko, nung nandito ka, nagkasakit ba ang bata? Di ba? Hindi. Sabi kong gano'n. Na-trauma yung bata nang dahil sa inyong dalawa. Sabi kong gano'n sa kanya. Kaya yun, medyo din talaga ako na kita nyo naman na medyo na-late yung pagdala ko ng bigas sa inyo. Kaya nga sabi kasi ko nga. Iniisip ko, ipagpatuloy ko ba sa inyo yung pagtutulong? Kasi nagkakaroon na ng gano'n o titigil ko na. Gano'n po yung inaano ko kasi ayaw ko rin na ako'y nasama kahit gumagawa na ako ng maayos tao. Kaya nga, ko sa kanya rin, buti kong ang sinusuporta ni Ringgring ay kaya ninyong ibigay. Sabi kong gano'n. Ay gaga sino ang binibigay? 1.5 ring sa isang pan. Ay nagpadala lang nung dahil nag-birthday tong dalawang babae niya. Nagpadala 2,000 lang. Hindi pa nga nakabili lang yata ako ng 15 kilos na bigas. Kahit pa paano naman hinandaan ko yung dalawang babae. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi kong, buti kung nagbibigay ka. Sa tama. Sabi kong gano'n na hindi. Pati may hawak ng bulang. Pag inabot ka ng hindi ka magbigay, pag nagpapatalo ka sa asawa mo, kahit piso, hindi kami nakakatanggap sa'yo. Sabi kong gano'n. Paano kung hindi kami tulungan ni Ringgring? Anong kakainin namin? Ang kakainin ng mga bata? Sabi kong gano'n sa kanya. Ay kung mong kami pakialaman dahil hindi na kami nangingialam sa inyo. So yun po yung kasi ayun talagang ako ayoko ng plastic tao, talagang prenang ka kita na ganun yung nararamdaman ko. Kasi kita nyo naman na yung pagpasok sa school, kaya nga sabi ko sa kanya, hindi naman sa pag-ano kasi para sa akin nakakaano din dahil ay yun nga ang ginagawa ko para sa inyo tapos makakarating pa sa akin yun nga sabi ko sa kanya, buti pa nga yung si vlogger nakakatulong sa mga anak mo, ikaw sabi kong ganun. Ay kung gano'n. Hindi pa nga nakakatulong pag-aaral sa mga bata. Diba? Yung babae, gusto daw yung mga bata ikunin. Sabi gano'n Sabi ko, yung mga anak ganong babae, hindi kayang pag-aralin. Yung mga anak mo pa kayang pag-aaralin. Sabi kong gano'n sa kanila. Kaya din. So yun po yung so ibig sabihin, gusto ko lang malinaw at Grace na yun yung sa issue nga ng asawa mo, pagitan natin. Ayaw ko pong mangialam sa inyo kasi problema niyo po yan ay yung sa side ko po
gusto ko pong makatulong sa mga bata. Kita niyo naman, makatulong kami sa aking mga sponsor. Lalo na kita niyo, sinusupplyan kayo ng bigas, pag-aaral ng mga bata. Oo. Na kung saan ay naka-guide lang na po kami. Ibig sabihin yung problema nyo po na gano'n nangyari sa inyong mga anak, wala po sa amin Kaya yun. nga, yun nga Nasa ano po yun, nasa mga magulang nasa din amin po din yun, yun. nasa Oo. inyo po yun, sa pagbabantay ng inyong mga anak, pag-aalaga. Sabi ko, wag mo sisisihin si Ring dahil walang kasalanan. Si, kita nyo naman, pumupunta na ako sa inyo pag nagdadala ng mga bigas, kung anong mga blessing na dumarating Kaya nga. na para sa inyo. Ngayon sabi ko nga sa kanya, Ring, siguro kasalanan, ikaw na may kasalanan naman talaga. Sabi ko gano'n. Siguro kung hindi tayo naghiwalay, hindi magkakagano ng mga bata. Sabi kong gano'n. Na-trauma ang anak mo nang dahil sa inyo. Sabi kong gano'n sa kanila. Hanggang ngayon, hindi na nanggugulo. Sa sinabi kong gano'n, huwag kayo mangialam sa amin dahil hindi kayo nakakatulong sa amin. Sabi kong gano'n. Kasi pagka ganun yung sabihin niya sa akin, ay kahit saan kami makarating. Yun nga Sabi ko ihaharap ko sa si Ring. Sabi kong gano'n. Ay, talaga Sabi ko, kung ipapabarangay ganyan kita. Sabi kong gano'n. Hindi lang, Ipapakwan daw niya ako. Kakasuhan daw niya ako. anong ikakaso Ayun naman nga sa'yo? sabi ko sa kanya, anong ikakaso mo sa akin? Ba't mo ako kakasuhan? Ay kung gano'n. Baka siya ang kakasuhan yun nga sabi dahil ko. pinabayaan niya ang kanyang mga anak. Sabi ko, kahit saan tayo magkita, sasabihin mo sa akin ako'y matatalo dahil sa mga ebidensya mo. Sabi kong gano'n. Anong namang ano niya? Yung mga chat-chat, sabi kong gano'n. Yan ang ebidensya mo, sabi kong gano'n. Ay kayo, ebidensya talagang mismo kayo nagsasama nung bago pa tayo, sabi kong gano'n. Ayoko po ng ganon. Kasi ako talaga Kaya nga, kung halimbawa po ngayon, makikita niya mo po siguro ito nila. nanonood na, napapanood yan nila. Kung ito po sasabihin po sa inyo na titigil po ako sa pagtutulong sa inyo at sila na magsusuporta, titigil po ako. Yan nga, ay hindi naman din ano ang sagot sa akin, bahala kayo dyan, sabi gano'n Ay paano kung halimbawa hindi siya magpadala? Anong kakainin ng mga anak niya? Kaya nga po. Yun ang iniisip, dapat yun ang isipin niya, magpasalamat siya dahil may tumutulong sa amin. Kaya medyo matagal, mga ilang linggo ko rin itong pinapag-isipan na yun nga, ayaw ko kasing na tinatago yung gano'n Kaya nga para malaman din po ng lahat na mga followers ko na gano'n yung Kaya nga. kasi mahirap po ha? Yun na lang po Ate Grace, hindi kung ano man po, hindi magsabi na lang po kayo ha? Sige. Hindi kung ano man, hindi mga bata, sana mag-aaral lang sila mabuti ha? So yun po mga kabayan at yun nga, medyo nagka-problema lang po dito kay Ate Grace sa side po ng kanyang asawa at siya, tapos dinamay po ako, ayaw ko po ng ganon, talagang prenangkaw ko po siya na yun nga, kung mamili po yung asawa niya na susuportahan niya na buwan-buwan ng kanyang bigas, titigil ko po yung pagtutulong sa kanila kasi ayaw ko po ng ganon na pagsabi ng ganon tayo na nga po gumagawa sa kanila ng mabuti ganon naman po yung sasabihin. Ayan, so yan po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga followers ko at mga subscriber at pakishare po ako ng mga video na ito para mas marami pa tayo matulungan ng ating mga kabayan. Kaya share po, maraming salamat po sa inyo. So yan po, God bless po at magandang umaga po sa inyo lahat.